Kinuwestiyon ni Attorney Ferdinand Topacio ang pagpunta ng ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Para sa abogado, nakompromiso na ang kredibilidad ng investigasyon sa flood control anomaly. May puna rin siya sa takbo ng Senate Blue Ribbon Investigation na aniya selective at konektado umano sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Nitong Lunes, pumunta sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para daw makipagtulungan sa ginagawa nitong investigasyon sa flood control anomaly. Nakahanda daw ang DOJ na magbigay ng mga dokumento at ebidensyang nakuha nila. Si DPWH Secretary Vince Dizon madalas namang kasama sa mga ocular inspection ng ICI sa mga umano'y ghost projects. Una na rin sinabi ni Dizon na nakahanda silang makipagtulungan sa investigasyon ng ICI. Pero para kay Attorney Ferdinand Topacio, iba ang kanyang basa sa mga pagdalaw ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICI. Para sa kanya, nakompromiso na ang pagiging independent nito. I regret to say na it is my firm belief na compromise na ang independence ng ICI with the government's undue and inordinate reliance on the DOJ to do everything. Bakit dadalaw yung DOJ Secretary sa ICI? Bakit laging kasama si Secretary Dizon sa mga yung mga anong tawag doon? Yung mga ocular inspection? Hindi ba the Secretary, all the members of the Cabinet are alter egos of the President? Bakit nandoon ang alter ego ng President with members of a commission that is supposed to be independent? Maging sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon, may napansin si Atty. Topacio kung saan mabilis anya naging case build-up ng Law Enforcement Unit laban sa mga senador na idinawit ng mga dating opisyal ng DPWH, habang tila wala namang aksyon sa mga idinawit na kongresista ng mag-asawang kontrabandistang Diskaya. Dagdag pa ni Topacio, nabanggit pa daw ni Senator Lacson na halos lahat ng senador may insertion sa national budget. Sa bahaging ito, ang base ni Topacio, ang galaw ni Lacson may kaugnayan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lalo pat ilan sa mga nadidiin sa anomalya ay ang ilang senador na pumabor na i-archive ang reklamo. Since kaalyado nila yung House and sa February 6, pwede na silang mag-file ng impeachment ulit, pinoprotektahan nila yung House. Ang ginawa nila, they put a sword of Damocles over the heads of these senators na magtatry ng impeachment complaint kung may bago. Parang sinasabi nila, sinama pa nila si Bong Revilla, hindi porket senador ka, hindi ka makukulong. Hindi ba nakulong si Jinggoy? O, di ba? Nakulong si Juan Ponce Enrile. Di ba? Di ba nakulong si Bong Revilla kahit senador? Magpa-file kami ng impeachment, kita nyo tinarget yung mga anti-impeachment na nakita nila. Si Jinggoy, Joel, Chis Escudero, yung mga nag-archive. Pag hindi kayo umayos, pakukulong namin kayo. Amin ang DOJ at baka maging ombudsman si Boying Remulla, wala kayong pagtutunguhan. Kulong kayo pag hindi kayo bumoto in favor of impeachment. Tinakot na nila. Samantala, naniniwala naman si Topacio na walang saysay ang ginawang resignation ni Saldico sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal dahil papalitan lang naman daw siya ng second committee ng party list group. Good move pa nga niya ito para kay Saldico dahil magiging moot and academic na ang ethics complaint laban sa kongresista sa Kamara. Hindi pa makakalkal yung mga dapat makalkal laban sa kanya. So, I think that was a good move on his part. Hindi pa siya subject sa orders ng leadership ng House na, uy, bumalik ka na. Oh, yun ang purpose ng pag-resign niya. Obvious naman. Sa issue naman kaugnay kay Martin Romualdez, payag ni Topacio, I hope na he belatedly gets a sense of delicacy kasi hindi lang naman isa at alam nyo, common knowledge naman yan na it goes all the way to the top. Hindi naman magkakaroon ng insertion kung hindi alam ng speaker. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.